Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating tagapagligtas, kapayapaan ang sumaating lahat. Amen. Nagagalak tayo mga kapatid at mga kaibigan sapagkat sa araw-araw ng ating buhay, tunay na tayo dinadatnan ng iba't ibang uri ng mga kalumbayan, kabagabagan at iba't ibang uri ng mga suliranin. Gayunpaman, mga kapatid at mga kaibigan, sa gitna naman ng lahat ng mga bagay na ito, doon din dumadaloy o bumabalong ang napakasaganang kagandahang loob ng ating Panginoon, ang kanyang patuloy na kahabagan sa bawat isa na tumatawag sa kanyang dakila at banal na pangalan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tunay nga mga kapatid na ang pagpapala ng kapayapaan ay sa Diyos nang gagaling. Sa lahat po ng tumutupad ng tipan ng Panginoon, nalalaman natin ito mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga ang payo sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan, hanapin natin ang katwiran at kaharian ng ating Panginoon upang ang pagpapala ay dumaloy sa lahat sa atin. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito ang tunay, ito ang tapat. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Nagtakda ang Panginoon ng isang bayan kung saan doon niya iginagawad ang pagpapala. Kaya maging bahagi tayo nito mga kapatid at mga kaibigan sapagkat nasusulat, pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Zion, sa makatwid bagay niyaong gumawa ng langit at lupa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Saan nanggagaling ang pagpapala ng Panginoon? Ang pagpapala ng Panginoon ay ang kapayapaang tumataan sa bawat isa na dumidinig at tumutupad ng salita ng Panginoon na nagbubuhat sa banal na bundok ng Zion. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin itanya. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Ipahayag natin mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang nadakong kahingaan, inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Zion ng ating Panginoon. Purihin natin ang dakilang lumalang ng langit at ng lupa na tumataan sa banal na bundok ng Zion. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kasiyahan mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, You are the Father of the greatest word,
praise. Praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating itaas ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Awitin natin, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin ang ating dalangin ng pagsangguni sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, ang iisang Diyos na tunay, lagmalang ng langit, ng lupa, at lahat ng mga bagay. Dakilang Diyos, ikay nasa sang kalangitan at kami nasa sang kalupahan. Nakikita mo ang lahat ng mga bagay na nilalang mo. Sa buong mundo, Panginoon, ikaw ang nakakaunawa, ikaw ang nakakatalos ng bawat puso ng lahat ng mga tao. Kaya naman, Panginoon, sa gawain namin sa pagmumulong sa iyo, sa ministeryo namin sa Banal na Bundok ng Sayon, nalalaman mo, Panginoon, kung sino ang tutupad ng iyong dakila at banal na tipan. At ikaw din, Panginoon, ang nagtakda upang ang lahat ay magising na sa katotohanan na patuloy na ang lahat ng mga bagay ay ilagak sa iyong dakila at banal na kapangyarihan. Amen. Salamat, Panginoon, hindi ka nagkukulang kailanman sapagkat ngayon sa kapanahunan namin, tunay na nagtindig ka ng iyong mga lingkod upang ang iyong katwiran tumaloy sa kanilang puso at pag-iisip, ilabas ng kanilang mga labi upang madinig ng sinumang tao magiging bahagi ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, patuloy namin ilalagak ang aming buong pagtitiwala sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Napakadakilang panahon po ang itinangi ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, na sinasamba natin ang pangalan ng Panginoon Diyos dito sa lupa bilang kanyang mga hinilang, bilang kanyang mga tinawag, bilang kanyang mga tinamagan at tinawaan at pinili, na 2 o 3 na nagkatipon ay nasa atin siyang kalagitnaan sa pamamagitan ng covenant, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak maghain ng papurit pasasalamat sa aking puso at pag-iisip. Nadidinig niyo po yung nanggagaling sa puso at pag-iisip ng mga kinahabagan at kinawaan na talagang napakaligit ng pagpupuri, ng paghahain, ng pagpapasalamat na binibigyan natin ng kadakilaan at kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan na mga saksi tayo na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula ng likhain niya ang langit at lupa.
Amen po tayo doon. Amen. Kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na itong huling panahon na itinangi ng Panginoong Diyos na sasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Meron po tayong pinaniniwalaan at sinasampalataya ang nangyari na nasulat sa banal na kasulatan ng ebidensya ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo ron? Amen. So, hindi na natin naiisip pa, hindi na natin nalalaman pa kung ano yung sakuna at kalamidad na dumarating sa buong mundo. Amen po tayo doon. Amen. Kaya napansin niyo ba yung nangyari sa Cebu nung nakalipas na araw, yung nangyari sa Davao, na nasunog ang Davao, yung nangyari sa United States of America, sa Canada, at sa iba't ibang bahagi ng panig ng mga bansa. Ano po? Yan po yung sinabi doon sa aklat ni Propeta Habakuk na magmasid tayo sa maraming mga bansa. Naunawaan po ba natin? Mag-observe tayo sa maraming mga bansa na yung ebidensya nung natidinig natin, nangyayari yung sinabi sa mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Amen. At saan po ba nakahain yung panawagan ng imbitasyon ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom? Saan po ba ito ipapahayag na ipapangaral sa buong mundo na iniimbitahan lahat ng may pandinig upang tayo ay sumangguni na sa isang Diyos na tunay na sasambahin natin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, na sa magiging saksi na tayo ng iisang Diyos na tunay na mula ng pasimula ng lalangin niya ang langit at lupa, ang larawan at sinag ng Panginoon Diyos na di natin nakikita ng malapitan, Espiritu, buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung Alpha at Omega? Sabi ng Panginoong Jesucristo, I am Alpha, I am Omega. I am the first and I am the last. Naunawaan po natin, saan po ba magaganap itong paghahain ng imbitasyon sa mga may pandinig? Saan po sinikap ng Panginoon na itayo ang kanyang bayang banal na minasa niyang pahingahan magpakailan-kailan pa man? Saan po ito ipapangaral yung imbitasyon sa ating lahat, sa lahat ng may pandinig? Wala pong bayad dito. Hindi nyo kami mai-issuehan dito hindi nyo kami makikritiko rito na kami ay nangangaral at meron kaming mga motibo. Amen po tayo doon. Amen. Pinapangalan namin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos upang maligtas tayong lahat. Kaya kung sino man yung mga nag-iisip ng negatibo, hindi nyo kami pag-iisipan ng negatibo rito. Dahil ito'y kalooban ng Panginoon Diyos at yun nadidinig natin, diresibo. Yung mga reference ng ebidensya na nangyari yung sinabing mula sa mga banal na propeta at nangyayari pa nga sa panahon ng kawakasan na malapit na pumarito ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Saan po ba nangyayari yung invitasyon ngayon? Sinikap na itayo ng Panginoon Diyos ang banal ng bundok ng Sayon na ninasaan niyang dakong pahingahan magpakailan-kailan pa man. Siya ano maghahari ang tagapagligtas sa puso at isip ng mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. Hindi siya sa building maghahari, sa puso ng nakakarinig. I-apply po natin ito. Madidinig sa labi natin, buhay ang pananampalataya natin. Nagpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo po ba yung pananampalataya ko, buhay na buhay sa social media? Hindi patay. Ang pananampalataya ko, buhay ang pananampalataya ko, ang Diyos ay buhay magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po natin, magsiparito kayo sa akin. Sige nga po, pakibasa nga po natin yan at unawain natin mabuti imbitasyon sa atin bawat isa. Na tao rin akong ginamit para salitain ko yung imbitasyon ng iisang Diyos na sasampalatayanan natin na nanggagaling ang paghahayag sa iglesia ng bundok ng Sayon na itinaganda ng tahanan sa langit. Matthew 11 verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Kayo'y aking mapagpapahingayin, pasalin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at makumbabang puso
At masusupungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking kasal. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kaya nakagagalak maghain ng papuri at pasasalamat na nagagaling sa puso't isip natin na umaawit tayo ng mga bagong awitin na nakabatay sa hula ng mga banal na propeta at patutuon ng mga banal na apostol yung inaawit natin. Amen po ba? Amen. Kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo bubuhayin maguli sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Saan tayo binuhay? Binuksan yung unawa natin sa pamamagitan ng pananampalataya na magpatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu mula sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung sinasabing magsiparito. Sino ho ang nag-iimbita? Ako ba sa sarili ko o ang Panginoon Jesucristo nag-iimbita sa mga may pandinig upang tayo ibigyan ng pag-asa sa hinaharap sa muli niyang pagparito? Saan po nanggagaling yung imbitasyon? Wala namang ibang pangalan kundi Iglesia ng Bundok ng Sayon nang sinasabi sa ating magsilapit na tayo sa Bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos ng buhay na nakatala sa langit ang pagpupulong at pagsiselebrasyon natin na bunga tayong lahat sa pagkapanganay. Sino nag-assembly sa ating lahat? Di ba yung ating iisang Diyos na tunay na manunubos sa tagapagligtas natin na nag-iingat sa atin upang huwag tayo mapahamak sa muli niyang pagparito? Nadatnan tayo, ikinabubuhay natin itong hula ng mga banal na propeta na ang huling propeta ay sa isip at sa salita at sa gawain ang Panginoong Jesucristo po. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin yung mga sign of second coming of Jesus? Hindi lang sa ibang bansa nagaganap Yung trahedya, yung sakuna, yung kalamidad, maging sa Davao, Philippines na yung pinakikitang nangyayari yung katuparan ng hula. That is the evidence of prophecy. Paano ngayon kay Nino itong mga nagaganap nito? Di ba alarming na sa atin ito? Isa ng babala sa atin ito na God's calling na sa atin lahat itong may pandinig. Ang hinahanap ng Panginoon Diyos, yung pong mga mabababa ang kalooban, yung mahihina, yung mga mangmang para palakasin. Yung mga mangmang na bigyan ng kaalaman at karunungan sa spiritual na karunungan. Amen po ba? Amen. Huwag tayo magpanggap na paimbabaw sa mundo. Pagka may kalamidad, apura tawag natin sa Panginoong Jesucristo. Nagaganap na po yung babala sa ating lahat, kaya iniimbitahan tayong lahat. Saan ang gagaling ang imbitasyon? Sa banal na bundok ng Sayon. Ano nakalagay doon na nakatala sa langit ang bundok ng Sayon? Ang pagpupulong ng mga banal nakatala sa langit. O hindi mga tao pala itong iniimbitahan sa huling panahon, pamilya. Papasok tayo sa kaharian ng Panginoon Diyos, sa katuwiran niya. Ipamubuhay natin yung katuwiran. Magpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu, na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tayo, hinahanap ng ating Ama, na pinagtutubo sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin sa huling panahon. Tayo naghihintay ng katuparang magaganap na siya yung umakyat sa langit at siya din yung bababa para tayo sumalubong sa alapaap ng kalangitan. Amen po ba? Amen. Sino po ba tinapay na kabuhayang bumaba sa sanlibutan? Hindi po ba ang Panginoong Jesucristo? Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya ano sabi sa atin, magsiparito kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigat ang lubha. Magsipag-aral kayo sa akin, magsipangiling kayo sa akin, magsipahinga ang inyong mga kaluluwa sa akin. Pasanin nyo ang aking pamatok sapagkat ito'y maginhawa at magaang pasanin, magaang ipabuhay. Amen. Hindi hinahanap hindi dahilan sa pagsamba yung mga makarangal ng tao. Yung mga sikat na tao, yung mga celebrity tao, yung mga talagang ang iniibigay, yung karangalan at posisyon. Hindi hinahanap ng Panginoon Diyos yung mga ang iniibigay, yung karangalan sa sanlibutan. Ang hinahanap ng Panginoon Diyos ay yung magpapakumbaba at tatalima sa hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po ba natin? Amen. Nakagaya ka ng bundok ng Sayon nasa isang mahina at mangmang na kalagayan at dukhang kalagayan at hapis na kalagayan. Naunawaan po ba natin
Yung mga tatanima, nasa mahinang kalagayan lang eh. Wala naman doon sa mga celebrity kalagayan, wala naman doon sa mga sikat na tao eh. Nasa mga mahihina at mangmang na kalagayan po. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya mahigpit ang imbitasyon sa ating lahat eh. Kasi mapanganib eh. Mapanganib po. Alam nyo, napakaraming tao, nabubuhay na tao sa ilalim ng silong ng mga langit, nililimot ang Panginoon Diyos eh, pinagpapalit sa mga temporaryong bagay. Nag-gets po natin, tila baga masakit pakinggan yung katotohanan eh. Amen po ba? Dahil ba tayo nasasaktan, iniibig natin yung mga walang kamuluhang bagay ng mundo eh. Kaya pag may dumadating na kalamidad, nakakaramdam tayo ng matinding takot at nervyos. Amen po ba? Ngayon, para maalis yan, kinakansel ng Panginoong Jesucristo yung nervyos at takot doon sa mga nakakarinig ng kanyang tinig na ititiwala natin yung paniniwala natin ang Diyos Espiritu, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. At maliwanag naman na may sasaksihan tayo at may ginawa ang Panginoon Diyos na siya nagtalaga nito, siya nagpakilala nito sa maraming mga bansa at maraming nakakarinig ngayon na sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo binuhay niya maguli upang makayag yung kanyang pagiging Diyos sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na ang sinasamba ng Iglesia ng Bundok na Zion isang Diyos na tunay na sa pangalan ng Jesucristo nagpahayag ang Panginoon Diyos sa lahat ng may pandinig at sasampalataya. Nagpakilala siya, nagligtas siya. Ako ang Diyos nyo, kayo bayan ko. Ako lumalang sa inyo ayon sa aking kaluwalhatian. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin yung tagapamagitan natin. Amen po ba? Amen. Hindi ko na alalahanin ang kasamaan at kasalanan yung nagawa sa akin. Hindi ko na ibibilang ang mga kasalanan yung nagawa sa akin, kundi kayo'y aking patatawarin. Lahat ng sasamba at lalapit sa imbitasyon ng Panginoong Jesucristo, nagpatawad siya sa ating lahat. Lahat ng sasamba sa isang Diyos na tunay sa pagkabuhay na maguli, tayo yung tumanggap ng kapatawaran, tayo yung tumanggap ng paglilinis ng maruming budhi natin dahil mananahan na siya sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Sumasang-ayon po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin yung imbitasyon kung saan man gagaling? Saan may papangalan lang, nilalaman ang banal na kasulatan na ang sumampalataya hindi mapapahiya. Isa lang ang pangalan na nakatala sa langit na ipinaghanda ng tahanan sa langit na Iglesia ng Banal ng Bundok na Zion, official na. Amen po ba? Amen. Maraming mga religious group ngayon nagkakaroon ng nagpapanik na dahil sa nangyayaring kalamidad na nangyayari na yung kalooban ng Panginoon Diyos na sinabi sa mga banal na propeta. Nakikita niyo ba ebidensya? Yung paglindol sa Cebu, yung mga tao masyado naging nervyos sa takot, nagtatawagan sa isang Diyos na tunay. Huwag tayong papayag na makaranas tayo ng ganun. Habang malakas tayo, itiwala natin yung puso at pag-iisip natin sa hula ng mga banal na propeta, saksihan natin ang Panginoon Diyos na siya Espiritu, buhat sa pasimula ng likhain niya ang langit at lupa. Amen po ba? Amen. Nagsalita ang Panginoon Diyos para makilala natin na may tunay na Diyos. Amen po ba? Tingnan niyo yung langit. Tingnan niyo yung araw. Kung hindi nagsalita ang Panginoon Diyos, wala tayong langit, wala tayong araw. Kung hindi rin nagsalita, wala tayong paniniwalaan sa huling panahon. Sino ang nagayak lahat nito? Di ba ang isang Diyos na tunay na nagsalita sa pasimula? Magkaroon ng dagat, nagkaroon ng dagat, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng ilog, nagkaroon ng bituin, nagkaroon ng gabi na tinawag na dilim, nagkaroon ng araw na tinawag na liwanag. Di ba sa pamamagitan ng salita, nakilala natin na merong lumikha ng langit at lupa, may gumawa ng langit at lupa. O ngayon, may tagapagligtas na didinig natin yung tinig niya. Amen po tayo doon. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman nyo kami makikritiko dahil ang inihayag namin, pag-ibig, kaligtasan ng mga kaluluwa natin at kaligtasan ng pamilya natin. Huwag tayong pahuli na pagka dumarating ang sakon at kalamidad, apura pagpapaimbabaw natin. Amen po ba? Amen. Kung nasasaktan tayo, kailangan lang
Dahil matagal nating nilimot ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Huwag natin siyang paniguguin. Magkaisa tayo at ipanalangin natin yung minamahal nating bansang Pilipinas. Hindi pangkaraniwang tao'y kalaban ng Pangulo ng Pilipinas. Mga sinaniban ng mga evil spirit. Amen po ba? Amen. Bakit po ginugulo ang estado ng Pilipinas? Sino ang nanggugulo niyan? Tao ba o si Satan? Si Satanas ang gumugulo niyan eh. Bakit po? Itinatanyag natin yung pampalubag loob ng Panginoon Diyos sa mga nakakarinig. Sasampalatayan na natin ang isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo at magpapatotoo po tayo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Tila pagkapakit yung nangyayari sa minamahal nating bansa eh. Amen po ba? Pero ang kahalili niyan, walang hanggang karakalan eh. Dahil yung inaambag ng bundok ng Zion, walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagmamalasakit. Naunawaan natin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos, ipinapahayag yung patotoo. Ano nakalagay doon sa Matthew chapter 24 verse 14? Ipapakaral ang patotoo sa pamamagitan ng Jesucristo, darating ang wakas. Saan nanggagaling ngayon itong nagpapatotoo? Sa iglesia ng bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay na iniimbita tayong magsilapit na tayong lahat. Nabunga sa pagkapangalay ang bundok ng Zion na ipinaghandaan ng tahanan sa langit. Tanungin niya yung pastor nyo, kung yung bang relihiyon nyo, nakatala na ba sa langit yan? Tanungin nyo. At makaklasify natin kung anong uri ang paniniwala nung itinuturo sa inyo. Maraming nakakalal ngayon eh. Inililihim ang sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung sinag at larawan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na ang Diyos yung Espiritu mula ng lalangin ng langit at lupa. Nahayag sa pamamagitan ng Jesucristo yung kanyang sinag ng larawan. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang panganay na nilalag niya. Ang Panginoong Jesucristo po ang panganay na nilalag niya na tayo ang magiging bunga ng panganay na nilalag niya. Naunawaan po ba natin? Amen. Kung hindi nagsalita, meron ba tayong pagsasalu-saluhan ngayon sa isang hamak at mangat mahinang kalagayan? Nagsalita, kaya meron tayong pinagsasalu-saluhan na ilang libo man o ilang milyon man tayong tawagin eh. Kasya yung pagkain na inihain sa ating lahat ng Panginoon Diyos eh. Ano sabi sa atin? Ang Panginoon Diyos ang nasa langit, tayo ang nasa lupa. O di tayo sasamba sa pangalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Itatanyag natin yung huling panahon ng aya-ayang pagdiriwang natin na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag po sa atin. Wala tayong komplikado na paniniwala at wala naman tayong pinukundem o minimensyon ng mga nangangaral ngayon, kundi pinapahayag natin yung pag-ibig na walang hanggan para maligtas yung mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Kaya dito lang tayo magtitiwala sa hula ng mga banal na propeta dahil yung manunubos natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, nasasambahin natin ang Panginoon Diyos na lilikha ng langit at lupa, buhat sa pasimula na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nagaganap na po yung mga kalamidad na sinabi sa mga banal na propeta, binibigyan na tayo ng alarm, binibigyan na tayo ng babala o paalala na huwag tayong pauhuli na habang tayo'y malakas ibuhos natin yung konsentrasyon at paniniwala natin sa buhay ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang walang hanggang kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. At nagbigay ng pangako sa makikinig na manatili tayong tapat sa paniniwala na magpatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula upang makamit natin yung pangako na buhay na walang hanggan na sa pagparito ng anak ng tao tatanggapin natin yung gantimpala ng buhay na walang hanggan. Muni-muniin natin, bulay-bulayin natin kung hindi tayo mananatiling tapat dito sa naririnig natin. Isipin natin mabuti kung meron tayong pag-asa o inaasahan na makamit natin na kumahayag ang tagapagligtas sa alapaape, mahayag ba tayo katulad niya kung hindi tayo mananatiling tapat dito? Amen po tayo doon. Amen. Amen.
May ang pananampalataya, pinaninindigan itong propesiya ng mga banal na propeta. Nabubuhay tayo sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Nabubuhay tayo sa kahatulan at katarungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na kanyang pangalan na ipinagkaloob sa sanlibutan upang ipabuhay natin ito. Amen po ba? Amen. At maraming nangangaral ngayon, ikinakaila ito, idinidinay ito. Kanino sila? Naunawaan po natin. Amen. Kasi ang tunay na isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, maririnig niyo sa paghahayag ko yung paniniwala ko na ang Diyos yung Espiritu buhat sa pasimula Ano sabi doon? Isinugo ng Panginoon ng mga hukbo yung misahero, sinasamahan sa kapayapaan at kapanatagan, nag-iingat sa kanyang labi at tinahanap ng isinugo yung hula ng mga banal na propeta. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan po natin. Kaya napakadakila nitong imbitasyon sa mga taong may pandinig. Naunawaan po natin. Amen. Hindi basta imbitasyon ito. Ito na po yung imbitasyon na magsasama yung tagapagligtas at yung mga iglesia. Makikita tayo sa alapaap na diriwang tayo kung ano ginagawa natin dito sa lupa. Ganon din na ipakikita ng Panginoon Jesucristo nang didiwang tayo sa sangkalangitan. Naunawaan po natin yung preparasyon ng bundok ng Sayon. Magiging isa na yung manunubos at yung iglesia. Magiging one body na yan. One spirit ng lahat yan. Naunawaan po natin. Amen. Kaya ganun kadakila itong God's Assembly of Zion. Hindi ito pagtitipo na inihanda na parang walang presensya. Naunawaan natin yung merong presensya. May iniintay na magbabantay tayo sa pagparito ng anak ng tao na kung dumating ang anak ng tao siya din yung naghanda sa atin at siya din yung manunubos natin. Siya din yung tagapagligtas natin na tumawag sa ating lahat. At kilala natin yung tumawag sa atin, kilala natin yung nahabag sa atin, kilala natin yung gumawa ng panukala na ginaganap at pinaniniwalaan natin at ipinamumuhay natin, hayag sa labi natin yung paniniwala natin, nagpapatotoo tayo na ang Diyos yung Espiritu, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Hindi natin nililimot ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Listen carefully, people of God. Napakapanganib ng huling panahon. Nakagagalak umawit ng bagong awitin Nararamdaman ko sa puso ko na naghahain tayo ng bagong awitin ng papurit pasasalamat sa Panginoon Diyos na mga pinagtutubos niya sa gitna ng pasimulang aral ng sanlibutan Amen po ba? Amen. Ngayon, ito yung aral na kinabubuhay natin ngayon, binabahagi ko sa mga may pandinig. Kaya, hindi ako kikritikuhin nyo dito, kundi ang Panginoon Diyos ang makikritiko nyo rito. Amen po ba? Amen. Pero ito yung God grace. So love the word that He gave only begotten Son, but whosoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Naunawaan natin yung walang hanggang buhay na gaganapin natin yung panukala ng Panginoon Diyos na papupurihan natin siya sa kanyang mga gawa. Luluwalhatiin natin siya sa kanyang mga gawa. Saan inilagay yung luluwalhati sa gawa ng Panginoon Diyos? Sa banal na bundok ng Sayon lang magaganap ito Wala na may ibang pangalan na tayo masusumpungan mula doon sa Genesis up to Revelation. Amen po ba tayo ron? Amen. So di maliwanag na hindi sabihin din siya tumatahan sa puso't isip ng nakakarinig. Sa mga iniimbitahan sa kasalang magaganap. Magiging isa na yung iglesia ng bundok ng Sayon at yung Kordero. Magiging one spirit ng lahat yan. Amen po ba? Amen. Kaya hindi siya nakakailangan ng mga sikat na tao, mga makarangalang tao. Hindi dahilan sa inassembly niyang maluwalhating banal na bundok ng Sayon, na bayang banal niya yan. Ang iniimbitahan niya rito, yung mga nakakarinig na magtapakababa at tatalima sa hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po ba natin? Amen. Narinig niyo ba yung reach ko? Yung legit na reach ko?
Wala kaming hinihingi na pabor sa inyo eh. Ang ipinapahayag namin eh, yung imbitasyon ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ipamumuhay natin yung palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Yung mga banal na propeta, ipinamuhay ang palatuntunan ng kautusan. Yung mga hari, si King Solomon, si King David, nabuhay sila sa palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Amen po tayo ron. Amen. Yung 12 apostol ng Cordero, nabuhay sila sa kautusan ng patotoo ng mga banal na apostol ng mga banal na propeta. Sinusubaybayan natin at sinusundan natin yung pamumuhay ng mga banal na apostol ng Cordero. Sino ang gumawa ng track record na pinaniniwalaan natin? Di ba ang Panginoong Diyos ang gumawa ng track record sa pangalan ng Jesucristo? Ibinigay niya yung kanyang dakilang pangalan bilang tagapamagitan doon sa mga iglesia na gaganapin natin ito na mananatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta, na makikiisa na tayo at makikipag-ugnayan na tayo sa hula ng mga banal na propeta, na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay ang iisang Diyos na tunay, ang mga propeta ng mga propeta sa isip, sa salita at sa gawa na paniniwalaan natin. Buhay na buhay ang presensya sa puso't isip at alaala natin lahat. Amen po tayo ron. Amen. God is perfect. Hindi natin siya po pwedeng bigyan ng limitasyon dahil makapangyarihan ang kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Puspos ng kamabalagan at hiwaga ang kanyang mga gawa. Kaya nakagagalak maghain ng mga bagong awiting papuri na galing sa puso't isip at labi natin. Ano po? Amen. Kaya hindi dahilan yung mga sikat na tao, yung makarangalang tao. Maraming sumasamba ngayon eh. Wala sa puso, malayo sa labi. Ano sabi? Maraming kumahanap sa Panginoon eh. Hindi sila sa puso eh. Malayo sa puso, pero malapit sa labi. Amen po ba? Amen. Natinig niyo ba yung nasa puso ko, yung tanda ng patotoo na ibinigay pag nagdiriwang tayo? Sino ang gumawa ng tanda para ganapin natin? Hindi po ba ang isang Diyos na tunay ang nagpapaalala sa akin, nagpapaalala sa atin lahat ay pinapahayag ko sa mga may pandinig in book of John chapter 14 verse 26. Ano nakalagay doon? Who is the greatest spirit of remembrance? Ako ang espiritu ng mga aliw, sabi ng Panginoong Jesucristo eh. Ako ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa ko sa inyo. Sino ang nagpapaalala? Ang Panginoong Jesucristo, ang manunubos natin. Kaya yung mga tunay na iglesia, nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Yan yung nakatala sa langit, opisyal. Kaya daming religion na naglaguan ngayon. Masasabi natin, puro haka-haka eh. Ito, pinaninindigan ko na ang Diyos yung Espiritu, buhat sa pasimula. Nahayag sa atin lahat. Inihayag ng Panginoon Diyos ito. Ano magiging dahilan ng mga may pandinig ngayon kung hindi natin ito sasampalatayanan? Anong kahalili ngayon ng makakarinig nito na hindi natin ito paniniwalaan? Sinabi nato sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Roma chapter 1 verse 20, upang wala tayo maging dahilan ipinakilala na ng Panginoong Diyos yung pagiging Diyos ng ating Ama sa Langit. Amen po tayo doon. Amen. Upang wala na tayo maging dahilan, lahat ng nakakarinig ngayon, at hindi ko na rin ito pananagutan, pagparito ng Panginoong Jesucristo, bakit po? Natinig nyo na sa labi ko eh. Yung katotohanan ng paniniwala ng bundok na Sayon, na saan magkahari ang Kordero, yung ebidensya. Puntahan natin sa aklat ng Revelasyon na nakita ni Apostol sa Patmos, sa pulo ng Patmos, na ang Kordero nakatayo na doon sa bundok ng Sayon, na pinagaharian niya yung 144,000. Tayo mga nalalabing kawan na kapupunan ng 144,000, isa lang ang kawan. Isa lang ang niluluklukan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Maliwanag po ba sa atin? Amen. O sino yung ipinakita
Yung pagkaunawa natin, pinakita na rin kay Apostol Juan, nalilikha siya ng bagong langit at bagong lupain sa kalangitan. Tinatahanan ng kanyang katwiran. Di ba yung katwiran ng Panginoon Diyos ang tinutupad natin? Kaya tayo nagpapatotoo ng Diyos si Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Who is the land of promise of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Yung mga churches, yung mga makikipag-ugnayan sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo. You and me, that is the land of promise of our Lord Messiah. Do you believe that? The Word of God. Amen. Naniniwala po ba tayo ron? Bagay, karapatan natin ito, lahat ng listeners. Ngayon, naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta. Nagtitiwala ako na matapat. Tinawag ako upang itayo sa harapan niyo at ipahayag ko ito sa inyo na wala kayong magiging alinlangan o wala kayong magiging kaisipan na wala tayo magiging kaisipan na magdududa pa tayo. Amen po ba? Amen. Kausapin natin yung puso natin. Amen po ba? Huwag kung kailan huli na, saka tayo nagpapakita ng kaipokulituhan sa mga tao na matatakutin tayo sa Panginoon Diyos. Gusto nating maligtas, ayaw nating ganapin yung sinalita ng Panginoon Diyos sa propesiya. Amen. Naunawaan natin yung propesiya. Ang Panginoon Jesucristo ang kinauuwian ng lahat ng karunungan at kaalaman at kayamanan ng karunungan na mababaon natin sa langit. Ano kaguluhan ng kayamanan na ninanakaw ng mga opisyal ng gobyerno? Dito pa lang sa lupa, nababagabag na yung kalooban nila. Dito pa lang sa lupa, pagdudusahan na ng mga corruptible people yan. Amen po ba? Amen. At yung mga nagkakaila ng larawan ng Diyos na tunay buhat sa pasimula, na nakilala natin at namasdan natin na ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos si Espiritu siya, buhat ng lalangin niya ang langit at lupa. Nahayag sa pangalan ng Jesucristo yung larawan niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na binibigyan tayo ng assurance pagpalitan ng tagapagligtas natin. Nararamdaman ba natin yung presensya ng kaalaman at espiritu at pagkaunawa na may pag-asa lahat yung tatalima sa isang Diyos na tunay? Nasasambahin natin siya. Sasambahin natin ang Panginoon Diyos sa espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Na ang Panginoon Jesucristo ang kinauuwian ng lahat ng kayamanan at karunungan at kaalaman at pagkaunawa natin na mababaon natin sa langit. Amen po ba? Amen. May pag-asa tayong lahat. Magtiwala tayo sa Panginoon Jesucristo upang huwag tayong mangamba sa nangyayaring sakuna at kalamidad na dumarating dito sa bansa natin. Amen po ba? Amen. Idalangin din natin yung presidente ng Pilipinas. Hindi ako loyalista ng politikong tao. Isa lang ang pagiging loyalista ko. Isa lang ang pagiging panatiko. Isa lang ang pagiging panatiko ko. Ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas natin ang pinaka-dedikasyon ko. Amen po ba? Amen. Nasa isang mangmang at hamak na mahinang kalagayan at dukhang kalagayan lang ng tao. Naunawaan natin yung sinasabi doon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Pilipos, na bagamat tunay na Diyos ang isang Diyos na tagapagligtas natin, nagpakababa siya. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya dahil hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya sa mga tao, kundi pinaglingkuran niya ang mga tao at kinahabagan niya ang mga tao upang tayo naman ay makapaglingkod sa isang Diyos na tunay natin. Amen po ba? Amen. Na magsikuhan naman tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo upang tayo ay kumilos sa pag-iisip ng isang Diyos na tagapagligtas natin na si Kristo Jesus. Saka ayaw ngayon. Amen. Kaya lahat ng hindi sasampalataya sa tagapagligtas, paano malalaman yung pagparito ng tagapagligtas na mapanganib na? Hindi nga pinaniwalaan ang isang Diyos na tunay sa pangalan ni Jesucristo at walang pag-iisip ng tagapagligtas. Kaya hindi nalalaman ng pagparito. Ito, yung imbitasyon ng Panginoon Jesucristo sa bundok ng Sayon. Naunawaan po natin yung mga babala, yung mga kalamidad na malalakas, marami pang darating na hula na magaganap sa buong mundo. Huwag kung kailan nagaganap, saka tayo nagpapakita ng kapaing mabawat at pagkatakot.
Huwag nating lilimutin ito. Magbibigay ako ng ilusyon at example kung alin yung mga hindi nakasama dun sa 144,000. Yung mga lumimot sa disyerto, na gumawa ng kababalaghan sa disyerto, nagpakita ng apoy, nagpakita ng nauhaw sila, pinainom sila ng tubig upang mapawi yung kauhawan nila. Nagutom sila, nagpaulan ng pugo, pinakain sila para mabusog sila. Hinati yung dagat na pula upang igawa sila ng tuyong daan upang makarating sila sa dakong pahingahan. Dinala sila sa bundok ng Sinai. Sa kabila ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos, nagawa pa nilang limutin yung kababalagang ginawa sa disyerto na alisin sila sa pagkakaalipin sa Ehipto. Naunawaan po natin. Kaya itong nadidinig natin, huwag nating lilimutin ito. Dito nakasalalay ang pag-asa nating lahat. Hindi siya nakakailangan ng mga makarangalang tao. Ang hinahanap ng Panginoon Jesucristo, yung pusong magpapakababa, yung pusong magpapasakop sa hula ng mga banal na propeta, yung pusong marunong tumalima. Amen po ba tayo? Amen. Kaya napaka-danger itong imbitasyon ng ating tagapagligtas Napakapanganib dito Kaya wag natin itong lilimutin, yung imbitasyon ng Panginoong Jesucristo. Tinutubos na tayo sa kahatulang magaganap. Kaya yung sumampalataya at nanatiling tapat, wala nang hatol. Yung hindi sumampalataya, hinatulan na. Amen po ba tayo doon? Amen. Hindi niyo ba napapansin ang hinahanap ng naalipin ng pita ng kasalanan, puro pakinabang sa mundo? Huwag natin ipagpapalit ang kaligtasan natin dito sa mundo, sa mga bagay na temporary. At more pa na nadagdagan pa ang teknolohiya ng AI na lalong lumaganap ang modernong mga pandaraya ng mga gawa ng mga siyensya sa technology. Amen po tayo doon. Amen. Magmasid tayo sa nangyayari mga bansa. Ang tubig ng dagat, pinaahon na sa lupa. O yan yung tsunami. Niyayanig ng Panginoon ng lupa upang maging mabala ito sa mga tao. Nakita niyo sa Cebu, yung magnitude 6.9. Hiyawan ng tao. Oh my God, oh my God, oh where is your Lord? Kung kailan ba nagkakaroon ng kalamidad, saka magpapakita tayo ng kaipokrituhan? Ito, solemne. Ito yung pagdiriwang na solemne. Silent celebration. First fruit of the Holy Spirit. Saan tayo magpapakatatag? Sa biyaya ng pananampalataya na may pag-asa tayong lahat sa kaligtasan natin. Sino gumawa ng track record nito? God is created the track record of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest principle of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the finisher of our faith in the resurrection. Dito lang tayo aariing holy. Sa ginawa ng Panginoon Diyos na masdan natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwala natin upang hiharap tayo na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Hindi ko na aalalahanin ang mga kasamaan at kasalanan yung nagagawa sa akin. Sabi ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Kung si Haring David, laksa-laksa ang pinatay hindi na inaalala yung kasalanan ni Haring David. Covered na siya sa ligtas na si Haring David Amen po ba? Si Haring Solomon, ang daming napangasawa. 1,000 pa ang 1,000 wife ang napangasawa niya. Pero hindi binilang na kasalanan sa kanya. Pinatawad siya ng Panginoon Diyos para ipakilala lang yung pagiging calling ng Panginoon Diyos sa mga iglesia na ano man ang nagawa natin karamihan sa mundo pag tinawag tayo harap na tayo ng holy. Amen po ba? Amen. Kaya nahamag ako dun sa mga nakakarinig ng katotohanan na walang paninindigan. Ang hinahanap puro material na bagay sa mundo na lumilipas at nabubulok at nasisira lamang. Ang Diyos na di nakikita, ayaw pagdingkuran, ayaw na pagtiwalaan. Tapos pag may nangyayari sa kunat kalamidad, apura ang pagpapakita ng kapaimbamawan at kaipokrituhan.
That is true. Amen po ba? Amen. Kaya kung marami man na-open, hindi ko problema kung na-open kayo, nasasaktan. Ito yung calling ko. Itanyag ko yung kaaya-ayang itinanging panahon ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na magpapatotoo tayo. Ginawa tayo ng walang hanggang tanda na pag nagdiriwang tayo, inaalala natin ang buhay ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, na tayo ang nasa balat ng lupa, na nagdiriwang na inaalala natin yung pangalan niya ibinigay sa silog ng mga langit na magpapatawad sa atin at magre-raise up sa pagiging hamak natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga ambisyosa na nangarap sa mundo, ano kahalinin yan? Pagbagsak na. Yung nagpakayaman sa mundo, saan dadalhin yan? O di ano nagiging kahalinin? Di ba kaguluhan? Kaguluhan po, hindi po ba? O, yung mga proprietaryo, yung maraming lupa dito. Isang sukat lang, isang metro lang ang kahalinin ng mga maraming lupa sa mundo. Saan babalik ang tao? Sa lupa din. Saan natin dadalhin yung kayamanan na yan? Ito yung mababaw natin na iniimbitahan tayo, ipunin natin yung karunungan ng Panginoon Diyos sa puso't isip natin at patuloy natin ilagak yung puso't paniniwala natin sa Panginoon Jesucristo. Siya lang ang magpapasagana ng pagkaunawa at kaalaman nating lahat at pag-asa nating lahat at tiyak nakaligtasan natin bawat isa. 10 ng mga pamilya natin sa buhay. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung imbitasyon saan ang gagaling yung tinig sa Iglesia ng Bundok ng Sayon na opisyal na pinaganda na ng tahanan sa langit. Ano nakalagay sa Hebrews chapter 12 verse 22? Naganap na yung sinabi kay Propeta Jeremias, kay Propeta Ezekiel. Makipagsanggulian kayo sa akin, sabi ng Panginoon Diyos Naunawaan po ba natin? Kung hindi tayo makipagsanggulian sa pamamagitan ng Jesucristo, mananatili tayong makamundo, mananatili tayong makasalanan. Wala tayong iniintay na pag-asa para makarating tayo sa sangkalangitan. Naunawaan po ba natin? Naganap na yung hula ng mga banal na propeta. Namasdan natin yung ebidensya, 6.9. Nangyari sa Cebu. At yung nangyari pang sunog sa Davao. At marami pang bansa na alarming ang mga bansa pa. Yung tsunami pa. Yung mga prediction pa ng ibang mga nanguhula pa na pinangungunahan ng kalooban ng Panginoon Diyos sa huling panahon. Amen po tayo ron. Amen. Ang kaligtasan para doon sa nakakarinig na iniimbitahan ng tagapagligtas Tao rin ako katulad nyo na ipinapahayag ko ito sa social media, break news. Amen po ba? Amen. Kaya kung sabihin ko na #Iglesia ng Bundok ng Sayon, highlight Iglesia ng Bundok ng Sayon, ipinagmamalaki ko dahil sinikap na itayo ng Panginoon Diyos ito. Siya nagsikap nito. Amen. Walang kaugnayan ng mga tao rito sa pagsisikap. Ang kaugnayan ng tao rito, yung magpapasakop tayo sa pag-iisip ng iisang Diyos natin na sasambahin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin. Amen. Kaya pinatatanong ko sa inyo, kung maganda ba yung relihiyon nyo, marami ba kayong miyembro dyan? Tanongin nyo yung pinaka-head nyo, yung head of director ng spiritual sa inyo, kung yan bang itinayong relihiyon na yan nakatalama sa langit yan. Eto, sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang manual na ating bayang banal ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na ninasa niyan dakong tahanan ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sino ang nagsikap nito? At yung sinikap niya, yung mga taong may pandinig na ipamumuhay itong narinig nating tinig niya, makikipag-ugnayan tayo, makikipagsanggulian tayo sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo ng ating tagapagligtas. Walang komplikasyon. Wala siyang itinatangi. Ano man ang wika natin. Ano man ang kulay natin. Wala siyang itinatanging tao. Kundi kinukupkup na tayong lahat ngayon. Kinahabagan niya tayong lahat ngayon. Dahil mapanganib ang pagparito niya. Tignan niyo yung mga
nonsense ang pananampalataya. Ang kahalili, pagkatakot at kalituhan. In book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, anong inisip sa mga iglesia? Ako ang nag-isip sa inyo upang bigyan kayo ng kapanatagan at kapayapaan sa huling araw at bigyan kayo ng mabuting kapalaran at hindi kasamaan. Naunawaan natin, inisip sa bawat iglesia ang mabuting kapalaran, kapayapaan at kapanatagan, hindi pagkatakot sa mga nangyayaring sakon at kalamidad. Amen. Do you read me, people of God? Are you listening carefully, people of God, in the last days, in the name of our Lord, in the resurrection, the King of Kings of our faith, the Lord of Lords of our faith, the Lord of hosts? Do you believe that? Naririnig niyo po ako. Amen. Ginagamit lang ako ng Panginoong Kristo na itanyag ko ito sa mga may pandinig. Tao rin akong katulad nyo na isang hamang at mahina at lukhang tao. Hindi siya sa mga rangalang tumatawag para ito ay ipangaral. Gusto nyo makita yung ebidensya, yung testimony in book of 1 Corinthians chapter 1 verse 26 up to 27 upang hiyain yung mga palalo, hiyain yung mga sinungaling, hiyain yung mga traidor, hiyain yung mapagmapuri, yung mapagmalaki, yung mapagmayabang, yung nagmamataas upang ibagsak. At yung nagpapakababa sa kalooban ng hula ng mga banal na propeta ay i-raise up na. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama, sa sangkalangitan at sa lahat ng dako ng silong ng mga langit bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng iisang Diyos na tunay na inihahayag ko through social media in the 7th continent all over the nations. I will be back, glory and honor and praises in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan niyo po, nadidinig niyo na ipinapahayag ko, nasa gitna ako ng mga antikristo, nasa gitna ako ng mga niningning sa karangalan ng mga mamumusong, nasa gitna ako ng pakikimbaka ko sa mga naglitawan dito na mga masigit pa ang karangalan sa isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Do you believe that? Heto ako sa harapan nyo, naghahatid ng walang hanggang pagmamahal sa kapwa-tao. God first before others. Naunawaan natin yung responsibilidad natin, yung tungkulin natin bilang tao. Dakilain natin at parangalan natin ang isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa. Naunawaan natin, mga churches, kapwa ko, ka-iglesia, ang tunay na obligasyon natin bilang tao, kaya masigit tayo sa lahat na nilikha ng Panginoon Diyos sa mundong ito, dahil tayo ang magbabalik ng maraming papurit, karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa unto the last end of the world. Naunawaan niyo po ba? Nagagalak yung aking puso't kalooban sa isang bangmang at hamak na kalagayan ko dahil that is my whole duty of man of God. Naunawaan natin yung buong katungkulan ng lingkod ng Panginoon Diyos na mensahero. Kahalili ng kagalakan ko'y pagtangis ko. Tayo ang haing nakalulugod na bunga sa pagkapanganay. Amen po tayo doon. Nasa gitna ako ng mga nagtatanyagan ng mga sikat na mga celebrity na mga preacher sa mundo. Pero eto ako, peaceful ako na itinayo sa harapan nyo na iimbitahan tayong lahat dahil napakapanganib na ng huling panahon. Amen po tayo ron. Amen. Hindi ako itinayo sa harapan nyo para magdala ng mang-akit o magligaw. Napakaraming lumitaw na mga nangangaral na mandarayan mga mamumusong na, no? Sa papanong paraan, pinusong ang Panginoon Diyos, hindi tinuturo na ang larawan ng Diyos Espiritu, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Kaya hayagan na ito
Amen po tayo doon. Amen. Amen. Wala nung dinimanesyon Mula nung lalaki ng langit at lupa, nagpakilala na ang Panginoon Diyos na magsalita, magkaroon ng langit, nakilala natin na ang Diyos yung Espiritu na nasa ibabaw ng tubig. Amen po ba? Amen. Up to the end of the world, what is the nature of God? Nahayag siyang larawan niya sa pangalan ng Jesucristo. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo? I am the beginning and I am the last. I am Alpha and I am Omega. Ako nga, ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Kaya nagaganap yung puso ko umawit ng bagong awitin na maghain ng nakalulubod na papulit pasasalamat And I will give back to your glory and honor and praises and glory to our Lord Jesus Christ in the resurrection. At wala akong nararamdaman takot sa kalooban ko. Wala akong nararamdaman alindangan. Wala akong nararamdaman kabalisahan. Kundi buong tapang ko ito pinaghihiyawan sa social media sa 7 kontinente sa buong mundo. At nagagalak yung puso ko kung paparito na ang Panginoong Jesucristo. Meron akong may God's calling sa akin. Naharap ako na kapag tinanong ako kung ano naging duty ko sa mundo. Meron kayong narinig na ebidensya na ipinangaral ko na nadinig nating lahat. The boldest, who is the track record of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest track record of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Wala namang ibang gagawa ng track record kundi ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na magmulia. Na isang Diyos na tunay ang sinasamba natin. At sino nag-assembly sa ating lahat nito? Saan tayo nakaugnay? May ebidensya, sinabi ng Panginoon Diyos Namunga tayo sa pagkapanganay na nilalang niya Amen po ba? Colossians chapter 1 verse 18. Amen po ba? Amen. Na ang ulo ng iglesia ang Panginoong Jesucristo. Siya ang karunungan natin. Siya pag-iisip natin lahat ng mga iglesia na naririnig ang kanyang tinig sa huling panahon. Who is the body of Christ? You and me. That is the body of Christ. Tayo mga member niya. Tayo sambahayan niya. Tayo ang itinayo niya, ng bahay niya na itinayo at ang puno ng sambahayan ay yung isang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen po tayo ron. Amen. Ano po sabi sa ating lahat? Gusto niyo marinig yung bayang banal, ang iglesia ng bundok ng Sayon na itinalaga niya na sa langit, na bayang banal na pinili niya na sarili niyang pag-aari, na itinatanyag natin yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa paniniwala natin, na hindi niya na ibibilang yung mga kasalanan nating nagawa, kundi ihaharap na tayo ng banal, na ariin natin sa ating puso na banal ang Panginoong Jesucristo. Sino maghaharap sa atin? Ang Panginoong Jesucristo maghaharap sa ating lahat. Suriin niyo rin ninyo, tanongin niyo na nakakaral sa inyo kung meron bang ganito kayo nadidinig. Kung ihaharap pa yung miyembro na lahat banal din. Suriin niyo na po. Eto, i-download nyo sa gadget nyo yung banal na kasulatan na ginagamit namin pag-expose King James Version, International Bible. Suriin nyo, Genesis up to Revelation. Na ang bundok na Sayon, i-edit natin. Hindi literal na bundok ito. Mga kalipunan ng mga mananampalataya ang bundok ng Sayon, mga branches ng Panginoong Jesucristo, who is the head of branches. Jesus Christ is the head of branches. Who is the door of heaven, of our faith in the resurrection, going to heaven. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith in the resurrection. Who is the way, the truth, and the life. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Siya ho ang ikinabubuhay ko. Siya ang damit ng kabanalan ko. Amen po ba tayo ron? Amen. Itinatanyag ko ang larawan ng Panginoon Diyos, ang kaluwalhatian, ang sinag ng kanyang kaluwalhatian sa mga may pandinig upang matiyak natin yung pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa.
at maalis na yung espiritu ng haka-haka ng mga mandaraya at mamumusong na nangangaral sa huling panahon. Sumasampalataya ako sa Panginoong Kristo, aalisin ng Panginoong Kristo yung mga mandarayang mangangaral eh. Pinagpalit sa pilak yung larawan ng Diyos eh. Amen po ba? Amen. Pansamantala lang yung nakikita natin temporary dito sa mundo eh. Aalisin ng Panginoon ng kahangalan ng mga tao sa mundo eh. Naniniwala kayo ron? Kung yung hula ka, nangyari eh. For example, yung Hibu, 6.9, nangyari eh. Yung nangyari sa ibang bansa. Yung wildfire sa Amerika. Yung nangyari sa ibang bansa. Yung tubig ng dagat, pinaahon sa lupa. At sabi kay Propeta Habakuk, magmasid tayo sa maraming mga bansa, sa mga kalamitan na nangyayari na pinakikita. Babala sa ating lahat ito. Kaya huwag tayong pauli. Ano po? Natidinig natin yung tinig niya sa social media. Break news ito eh. Ito yung unlimited news. Amen po ba? Na ang bungat kahalili nito eh, kaligtasan ng kaluluwa natin. Pinagkakasundo ng Panginoon Diyos sa Iglesia ng Bundok ng Sayon yung mga nawalay na sa presensya niya. Naunawaan po natin? Yung mga hiwalay sa presensya. Ito yung presensya. Natidinig natin yung presensya. Yung karunungan ng Panginoon Diyos, yung salita na pinapangalan ko, na may kaugnayan at relasyon tayong lahat. Tignan niyo yung mga nangaral na masigit pa sa tagapagligtas. Ano ang kahalili? Kahihiyan eh. Pilitin pa natin takpan yung kahihiyan. Hayag na yan. Wala nang makapagtatago sa dilim. Mahayag na sa liwanag lahat yan. Sangayon po tayo ron. Amen. Lahat ng mga nangangaral na hindi itinuturo ang larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likha niya ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita, pananagutan natin lahat yan. Amen po ba? Amen. At sa pamamagitan din ng salita, iniimbitahan tayong lahat at paniwalaan na natin ito. Huwag na natin itong lilimutin pa para magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon sa isang Diyos na tunay, ang hukom na mga hukom at hari na mga hari, na dinidinig tayo pag nananalangin tayo sa kalangitan. Amen. Amen po ba? Amen. Wala tayong mababasa na mga matataas na makarangal ng tao ang pupwedeng mangaral nito. Bagamat ang tunay na isang Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan nagpakumbaba siya. Isinawala niya yung pagiging Diyos niya para paglingkuran tayo at makapaglingkod tayo sa isang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Upang ang tao'y wala na maipagmalaki. Dahil ang lahat ng tao'y naalitin ng diablo sa sanlibutan. Naunawaan po natin. Kaya ito na lang yung natitira nating spiritual change. Ito na lang yung pinakapag-asa nating lahat. Ano po? Kaya buong tapang ko itong itinatayo at naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta na nabubuhay ako sa palatuntunan ng kautusan ng mga propesiya na sinaksihan ng mga banal na apostol ang ebidensya ng propesiya na narinig nyo sa radio ko na inihahayan ko sa social media. Yung hula ho, nadinig niyo ebidensya, yung reference, amen po ba? Amen. At yung katuparan sa Cebu, yung 6.9, nadinig niyo yung ebidensya, napanood niyo yung earthquake doon, nangyari. Kaya ano, imbitasyon sa atin, makipag-ugnayan, makipagsanggunian na tayo sa Panginoong Kristo. Manatili na po tayong tapat at siya din ang naghahanda sa ating lahat. At hindi sa sarili natin tayo maghahanda para maligtas tayo. Amen po ba? Amen. Iisa lang ang pangalan ng sasanggunian natin at paniniwalaan natin upang matyak natin yung tunay na kaligtasan ng ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan Huwag natin itong ignorin. Ano po? Kaya mamasdan ko pa ito, masasaganang religion sa huling panahon Naunawaan pa natin yung merong calling ng Panginoon Diyos. Itinuturo yung panatuntunan ng kautosan ng mga banal na propeta. At ito yung pangunang utos na dinig natin. Ang Panginoong Kristo ang pangunang utos na paniniwalaan natin at yung second commandment. Love your neighborhood
Amen po ba? Amen. Ito, naibig ko yung kapwa ko. Nadinig niyo po ba? Ito yung panatuntunan naituro ko Ito, naganap sa akin ngayon, no? At ito yung ambag ko sa minamahal kong bansang Pilipinas ngayon. Nagkakaroon ng shake ng leadership ng estado ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil sumasampalataya ako may kahalili. May kahaliling karangalan ng nangyayaring shake ng leader ng estado ng gobyerno ng Pilipinas. Marami pang mauupo ng mga leader ng konstitusyon ng Pilipinas na matitino at mapagmalasakit sa tao. Ihirespeto ng mga banyagang bansa ang bansang Pilipinas. Dahil dito magaganap, maluluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Dito dinala sa isang bansa na magkakabunga sa pulo ng mga dagat sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kaya, anong sabi ko kanina? Saan ang gagaling yung invitasyon? Nadinig niyo po ba? Sa banal na bundok ng Zion ang gagaling ang pag-iimbita ng tagapagligtas upang isang bunin natin yung paniniwala natin at natiyak natin yung pag-asa na kaligtasan natin bawat isa. At dito ipapangaral lang nilalaman ng banal na kasulatan na ang sumampalataya hindi mapapahiya. Amen. Amen po tayo ron. Sabi ng tagapagligtas, kumahayag na siya sa heaven. Gigisingin yung mga may katapatan ng pananampalataya at sasalubong sa alapaap. At tayo naman mga nakatayo kung mahayag na siya, akit na tayo sa heaven at mababago tayo sa isang kisap mata. At yun nangyayaring hula puro kisap mata na lang ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, be a prayerful watchman servant tayo. Dahil kisap mata na lang yung nangyayaring kalamidad na bigla na lang dumarating yung sakuna. Ngayon, kung tayo yung magiging mapanalangin at mapagtiwala sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin na mga saksi sa pagkabuhay na maguli, talastas ng Panginoon na may dumadaing sa Kanya sa kalangitan na tayo ang sumasamba sa pangalan ng Jesucristo na sa balat ng lupa na mga mahihina at hamak at mamang-lamang na nadidinig niya sa kahinaan natin. Sino magbibigay ng kalakasan sa atin? Sino magsisave sa atin? Di yun dinadaingan natin makapangyarihan tunay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Do you understanding? Naunawaan niyo po ba ako? Meron pa ba ako mga kasamang itinalaga ng Panginoon na tatanggap ng crown sa pagparito niya? Amen. Meron pa po ba? Ako sumasampalataya, marami pa, bagamat hindi ko pa nakikita yung mga mukha Gano'ng ka-impluensya? Gano'ng kakapangyarihan ka-impluensya ang Word of God, ang Word of Truth, ang Word of Knowledge, ang Word of Hope, ang Word of Faith sa buong mundo, sa 7 kontinente. Ito, isang normal na tao, isang hamak at mahinang tao. Ipinlas ko ito sa social media na walang nararamdaman kundi kagalakan sa isang kahinaan at kapangmangan ko dahil sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Amen po tayo doon. Amen. Nakagagalak po itong selebrasyon na ginayak sa atin. Ito yung kaaya-ayang araw na itinangi niya na binibigyan tayo ng one celebration, one doctrine, one baptism, one body of Christ, glory of temple of God, no blemish of temple of God. Sino ang nagsikap ng bundok na sayo na itayo ito, na maghahari ang kundero na hindi na magwawakas? Isa lang naman ang nakatala sa langit, na nadinig niyo sa labi ko, na dadapwat nakagsilapit na kayong lahat sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, na ang pangkahalatang pagpupulong ng iglesia na bunga sa pagkapangalay na nakatala na sa langit, naka-reserve na sa langit. Kaya nadidinig nyo sa labi ko, highlight banal na bundok ng Sayon, hashtag banal na bundok ng Sayon. Tanungin niyo yung pastor nyo kung yung bang relihiyon nyo nakatala na sa langit yan. Ito ako sa harapan nyo bilang taong katulad nyo. Kung hindi ako itinayo sa harapan nyo upang itanyag ito, madidinig niyo po ba ito? Ngayon, maraming pastor na pananagutan pagpalito ng tagapagligtas
pinupusok nila larawan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So, paano pinusong? Balikan natin, in the beginning, ang Diyos si Espiritu. Hindi nila pinangaral na ang Diyos si Espiritu. Ito, pinararangalan ko ang Panginoon Diyos sa kanyang banal na kalooban na ang Diyos si Espiritu, forever and ever Spirit. Amen po ba? Amen. In the beginning, God created the heaven and in the beginning, God created the heaven and the earth. God is Spirit in the beginning. Naunawaan natin yung foundation ng bundok ng Zion. One true God, naka-registered sa langit. Nakatala sa langit ang pagdiriwang dito sa balat ng lupa na sinasamba natin ang pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa Espiritu at katotohanan na mga saksi sa pagkabuhay na maguling, bukas ang diwa ng paniniwala. Amen po tayo ron. Amen. E tignan yung patay ang pananampalataya, pinupusong ang Panginoon Diyos. O yung buhay ang pananampalataya, naririnig niyo sa labi ko, na Diyos sa Espiritu. Live na live sa social media. Boldness. Amen po ba? Amen. O tignan niyo yung mga bulaan, yung mga antikristo. Ano dumarating na kahalili, kahihiyan. Nako, nakakatakot pagpalitan ng Panginoon Siyong Kristo, anong lakas ng loob. Ano, iyaharap natin sa Panginoon Siyong Kristo kung hindi ganito ang pananampalataya na itinalaga doon sa mga gaganap. Nanawaan po natin, inabubuhay sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta, nagagalak humarap, na walang nararamdamang alinlangan, walang nararamdamang pagkatakot, kundi nagagalak humarap sa hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Na ito yung ibinigay sa ating opportunity na napakadakila na ginaganap natin, na pinagtangi tayo ng huling panahon na nagsiselebrasyon tayo, na inaalala natin yung kapurihan at tandarawan niya, inaalala natin yung pag-ibig niya, inaalala natin yung kadakilaan niya, inaalala natin yung mga gawa niya na ipapahayag sa banal na bundok ng Zion ang gawa ng Panginoon Diyos na kagilagilanas, na kababalaghan, na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Are you listening, people of God? Amen. Naririnig niyo po ako. Amen. Suriin natin. Kung hindi ganito ang application ng paniniwala natin, patay ang paniniwala natin. Ngayon, pagka ganito ang application ng paniniwala natin, buhay ang lakad natin at pamumuhay natin. Hindi mananaig ang masasama sa nabubuhay sa kabanalan. Hindi mananaig ang mga corruptible leaders ng gobyerno, kundi mananaig ang kabutihan sa minamahal nating bansang Pilipinas. Naniniwala tayo no, sa bayan ng Pilipino. Amen. Ngayon pa lang nananagot na yung mga corruptible leaders sa gobyerno natin eh. Abot na dinay nila, abot na pananggan nila. Hayag na yung mga ebidensya sa kanila. Paano pag maitatago ang lihim na nahayag na sa katotohanan? Magiging mga bulaang nangangaral ngayon. Naunawaan po natin, wala nang makapagtatago sa dilim na hindi mahayag sa liwanag. Ang Panginoong Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Adi yung mga nangangaral ngayon, hayag na sila ngayon. Bakit po? Bakit inilihim nila ang larawan ng Diyos ng lalangin ng langit at lupa? Ito, nadinig nyo sa labi ko, galing sa puso ko, nakasulat sa isip ko, nananahan sa puso at isip ko yung Espiritu, yung katwiran ng Panginoon Diyos, yung tanda na ibinigay sa atin na pag nagsiselebrasyon tayo hindi naman siya nakakailangan ng millions of people. Ang sinabi sa ating track record 2 o 3 nagkatipon sumasa atin siyang mga puso't kalooban. Amen po ba? Amen. Kaya nga nagaganak ang puso ko pagka umaawi tayo ang puso't isip ko umaawi tayo ng pinakamataas na papuri pag-ahain at nakalulugod sa pangalan ng Jesucristo na tayo ang mga bunga sa pagkapanganay na nag-ahain ng mabangong samyong at nakalulugod na hain sa sangkalangitan na namamasdan tayo sa dakong ito. Amen po ba? Amen. At sino magpapakilala sa iglesia ng bundok ng Zion? Sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah, ipakikilala ko kayo na tunay na aking mga lingkod. Kahalili ng inyong kahihiyan, karangal ng walang hanggan. Gusto mo na karangal ng walang hanggan, kapatid at kaibigan?
tumalima tayo, matiis tayo sa maraming pakikibakan natin sa mundong ito. Huwag natin ipagpapalit sa material na bagay yung paniniwala natin para makapag-intay tayo, tumanggap tayo ng parakalang ibibigay sa atin na tagalangit tayo, hindi tayo tagamundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nag-iintay ng karangalan na ibibigay ng Panginoon Jesucristo. Binigyan tayo ng pagsasakripisyohan dito sa mundo. Kaya yung ayaw magsakripisyo sa karangalan na ibibigay ng Panginoon Jesucristo, ay magiging nonsense yan. Uunahin natin yung temporaryong bagay, mga bagay na pansamantalang pakinabang sa mundo, kaysa sa karangalang ibibigay sa atin ng Panginoon Jesucristo, yung everlasting life, dyan sa mga bagay na nasisira, na namubulok sa mundong ito. Mamili tayo. Amen po ba? Amen. That is freedom. Kalayaan natin yan. Kung gusto ng tagapagmana, bibigyan tayo ng pagtitiisan at pagsasakripisyohan natin, ipamumuhay natin ito. Makikipagsagdonian tayo sa pamamagitan ng Jesucristo na nakilala natin at namasdan natin ang sinag at larawan at kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na magulo. Amen po tayo doon. Amen. Ano sabi sa ating lahat? Di ba sinabi sa ating lahat, tayo bayang pinili na tinatanyag natin yung kaluwalhatian at larawan ng Panginoon Diyos sa madilim na mundo? Bakit madilim ang mundo? Nilimot ng tao ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Nagsalita na siya sa pamamagitan ng Jesucristo sa huling panahon. Nilimot ng tao, saan ipinagpalit? Sa nakikita. Pinagpalit ng mga tao sa nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Nanibubo ang Panginoon Diyos, kaya dumarating yung kalamidad sa mundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Amen. May nangyaring history na dapat nating bulay-bulayin para tumibay at tumatag yung pundasyon ng paniniwala nating lahat eh. Amen po ba? Amen. Pinakita nung alisin sa Ehipto yung 12 patriarchas ng Israel eh. Lahat ng lumimot, hindi nakasama sa 144. Eh tayo ngayon ang kapupunan ng 144. Tayo ang extension ng 144. Tayo ang mga remnant church na nagpapatotoo na binabata ng demonyo ngayon. Amen po ba? Sabi ng Panginoon Jesucristo, walang kapangyarihan sa akin si Satanas. Napagtagumpayan ko na siya sa cross of Calvary. Wala na siya kapangyarihan pa. Kundi ang binigyan na ng kapangyarihan at authority, yung mga iglesia na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo ron. Amen. Binigyan tayo ng God's promise. Kaya hindi mananaig ang mga sinungaling, kundi ang mabuti ang magniningning sa huling panahon. Sino ang nagsikap na itayo ang mga iglesia? Ang Panginoon Diyos Hindi po ba? Amen. Sino naman yung mga nangangaral na yan? Yung mga puspos na haka-haka, kayo na magsalita. Ano bilhin sa atin? Huwag natin entertainin yung mga preacher na magagaling pag-fabricated na mga fake news. Ano po? Nadinig niyo yung pagpapahayag ko? Puro may ebidensya. Sino nagpatunay na ebidensya? Sino nagtalaga nito? In book of Acts chapter 17 verse 31. Sino ho ang nagpakilala ng ebidensya at nagtalaga nito? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagtalaga ng ebidensya? Ng referensya natin? Kung walang taong gagamitin na katulad nyo, madidinig nyo po yung pagpapakilala ng ebidensya na ang Panginoon Diyos ang nagpakilala ng referensya at ebidensya sa atin na i-apply natin dito sa buhay natin. Sang-ayon po tayo ron. Itinalaga niya sa pamamagitan ng nalalaking si Jesucristo na pinatunayan niya ng buhay niya maguli. Pinakilala niya sa maraming mga bansa sa buong mundo. Nakagagala po itong ginaganap natin na naka-on the air tayo sa social media sa YouTube. Andiyan po yung channel ng Bundok ng Sayon. Share nyo sa YouTube. At ang Bundok ng Sayon, nagbabantay na sa muling ng pagparito. Nakatala sa langit, hashtag sa langit, highlight sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya proud ako to be a God servant sa isang hamak at mahina at mangmang na
watchman servant. Amen po tayo ron. Amen. Nasa gitna ng mga higanteng mga nagsisikatan na mga preacher. Eto, nakikibaka ko, peaceful, oh. So, naunawa natin na kailangan mahayag ang katotohanan para panagutan ng mga namumusong, para panagutan ng mga corruptible preacher ngayon. Hindi lang yung mga leader ng gobyerno natin ang corruptible, eh. Pati mga preacher na nakangaral ngayon, dinadaya yung puso walang malay, eh. Amen po ba? Kaya nagkakaroon ng spiritual shaking all over the nation in the 7th continent, eh. Dahil ang Pilipinas, eh, makakaranas na lang karangalan, eh. Aliping bansa, slave country ang Pilipinas, eh. Dahil sa habagat awa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo, eh. Kikilalanin ng mga banyagang bansa ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng paniniwalang mayroong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naunawa natin yung nagaganap na hula sa pulo ng mga dagat sa silangan sa bansang Pilipinas. May hula na pinaniniwalaan na nagpapatotoo sa Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Sino nagbunga sa atin? Yung tagapagligtas natin, yung nahabag sa atin bawat isa. Sino tumawag sa atin? Ang tagapagligtas natin, ang tumawag sa atin, kilala natin yung pangalan ng tumawag sa atin at yung larawan at sinag ng kaluwalhatian ng tumawag sa atin na Espiritu. Amen po ba? Amen. Nakatali tayo buhat sa pasimula up to the end of Holy Bible. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pagkakatali ng kung sinong paniniwala natin ang Diyos ng Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, I am Alpha and I am Omega. Nakatali po, one Spirit lang. Amen po ba? Amen. Hindi magulo. Walang maraming diskriminasyon. Ano po? Napaka-greatest nitong binigay sa ating selebrasyon sa huling panahon. Kaya ano sabi sa atin, ano bilin sa atin? Mapalad ang mga nakarinig ng aklat ng hula na ito. Ano sabi sa atin lahat? Binigyan na tayo ng pag-asa, eh, sa pagparito niya. Kaya manindigan tayo ngayon. Huwag na natin itong sasadyaing limutin pa. Nadinig na natin yung katotohanan sa social media. Break news ito. Amen po ba? Highlight Iglesia ng Bundok ng Sayon. Hashtag Iglesia ng Bundok ng Sayon. Sino naghanda ng tahanan sa langit? Ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa buhat sa pasimula na sinikap niyang itayo ang Bundok ng Sayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi sa ating lahat? Mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng hindi makikipag-ugnayan, makakaranas tayo ng kabiguan sa mundo. Pero yung makikipag-ugnayan at mananatiling tapat, makakaranas tayo ng kagalakan walang hanggan. Makakaranas tayo ng matagumpay na paglalakbay na walang hanggan. Amen po ba? Dahil sumasa atin ang pag-ibig, ang pananampalataya, ang pag-asa, ang katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. So kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng magiging participants ng Panginoong Jesucristo na magbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito, na muli niyang babalikan yung kanyang bayang banal na pinaghanda ng tahanan sa langit upang i-raise up sa kalangitan. Amen po ba? Amen. To God be the glory, to all listeners and people of God. God bless people of Zion. God bless people of God. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating nadidinig ang paanyaya buhat sa ating Panginoon. At sa lahat naman ng mga susunod, mananampalataya. At kung ang ating pananampalataya ay mayroong kaakbay na kilos
Mapalad tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, tayo'y bahagi ng isang bayan kung saan doon itinuturo ng Panginoon ang kanyang daan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy nating itaas ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Manatili tayo sa ating pagdalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, ang hari ng lahat ng mga espiritu, ang hari ng kahabagan, nagagala kami, Panginoon, sapagkat ang iyong pagandahang loob ay patuloy mong ginagawad sa amin na nagsisihanap ng iyong kaharian at ng iyong kapilan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ayon sa kagandahang loob mo'y patuloy na ang paanyaya ay binabahagi sa lahat ng mga tao upang lahat na naghahanap ng iyong kaharian, ng iyong kapiran, ay masumpungan na ito sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na naghahayag ng iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng dalisay na pagkaunawa na binigay mo sa bawat isa sa amin, dito nasusupungan namin at patuloy namin nasusubaybayan ang kaganapan ng lahat ng mga propesiya na sinalitaan mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Amen. At ito ang buong kagalakan namin, Panginoon, na sa pagtanggap namin sa iyong paanyaya, nasumpungan namin ang daan ng katotohanan, ang daan na maghahatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. At bahagi ng pag-ibig na patuloy na inihahayag namin ang lahat ng mga bagay na itinuro mo sa amin, sa aming mga kapwa, upang sa gayon, Panginoon, sama-sama na kami maghulay-hulay, sama-sama kami magsikain ng mga bagay ukol sa kabanalan, at sama-sama namin papulihan ang isang Diyos na tunay na nakilala namin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon ng lubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Amen.